Magandang araw po mga kababayan ko. Ako po si Tito Rawi. Muling nagbabalik sa inyo ng Via Vlog na ito ay isang kakaibang vlog ko ngayon at sa aking munting vlog na halos kakaumpisa ko pa lang ay sinisika ko po makipag-engage sa inyo as much as possible. Di ko nang katulad po ng ganito na direktong nakikipag-usap sa inyo. Ang gusto ko pong talakayin po natin sana ay kung bakit ako'y nakapag-decide ngayon na makipagtalakayan sa inyo ng ganitong direkta ay dahil sa nararamdaman kong pangangailangan ng isang sinseridad na panayam o pakikipagtalakayan ukol sa nangyayari sa ating bayan kasalukuyan, in particular dito sa corruption. Alam niyo, ilang taon din ako nagtrabaho sa Public Works and Highways. Kaya hindi na ako bago sa ganitong mga usapin ng mga proyekto, lalo na in particular dyan sa isang mainit na issue ngayon ng flood control. Kung saan sa mga nagdaang mga panahon na binagyo ang ating bansa ay talagang maraming mga nahirapan at nagsuffer sa ating mga kababayan. Dulot lang ng maling pag-implement ng mga proyekto sa flood control. Kung nag-implement man, lalong-lalo na. Ngayon, mainit na issue na ito sa bansa. At ang tanong kung bakit kahit bilyong-bilyon ang pondo ay binabaha pa rin ng Pilipinas. Base sa aking personal na experience, nung nasa serbisyo ako, nakita ko mismo kung paano pinaplano ang mga proyekto. Maganda ang mga plano sa papel. Concrete dikes, drainage, pumping stations na mayroon na ngayon sa Pilipinas. But 40 years ago, kung nasa Pilipinas pa ako, nagtatrabaho sa Public Works and Highways, hindi pa na masyadong nadidiscover yung mga pumping stations na yan. At lahat kompleto. Pero kapag sa actual na implementasyon na, ay ibang usapan na. Minsan mabagal ang bidding, minsan naman may mga kontraktor na substandard ng materyales. Halimbawa, semento dapat supposed to be ay class A. Ang nangyayari is buti nga sana kung class B man lang, pero hindi. Baka class C, D, or sa tingin ko yung na-discover pa ni Presidente sa Bulacan is baka nasa class class G na kaya yun siguro o E, in a sense na halos pinupulbos na yung konkreto, o kung matatawag pa bang konkreto yun, halos buhangin na lang, dito sa Italia ang tawag doon is yung miscela povera, yung poor na mixture, Yan ay ginagamit dito sa Italia pang overlay lang doon sa pinaka-structure ng pavement, halimbawa, para matakpan lang yung mga tubo, yung mga sa ilalim, yung mga tubo ng kuryente. Yan para kung halimbawa magkaroon ng problema ay madali nilang mabasag at mahukay. Madali yung repair. But yung talagang pinaka-structure ay yung nasa ilalim pa nun. But this time, here, ang ginawa ng mga contractors ay talagang umabot na sila sa pwede kong sabihin binomba na yung project. Sa amin kasi nung nagtatrabaho pa ako sa Public Works, pag tinatawag na ang isang project ay bomba, ibig sabihin ay binaboy na. Inakaw na yung substandard. Yun ang tamang salita. At sa kalaunan nito, sino ang nagsasuffer? Ang taong bayan. Kung tutuusin, pera ng taong bayan yan napakahirap at napakasakit isipin. At ngayon,
makikita natin sa balita, ako dito nakikita ko from here, bilyon-bilyon ang flood control projects. Pero saan napupunta? Mga kababayan, isipin natin, kung may 10 bilyon na pondo at wala pa rin nakikitang malaking pagbabago, hindi ba karapatan natin magtanong? Bakit tuwing may ulan, lubog pa rin ang mga syudad? Bakit may proyekto na tapos sa papel pero sa actual hindi pa pala? Bakit? Bakit kaya nagkakaganon? Bago ko ipagpatuloy itong susunod kong issue na sasabihin sa inyo, ay gusto kong talakayin natin ng tungkol sa corruption, yung tinatawag nilang anatomy of corruption. Daw na nangyayari ngayon sa atin ay hindi ko talaga lubos paniwalaan. No, kasi nung panahon namin, nung that was 40 years ago, katulad ng sinasabi ko sa inyo, ang SOP, Standard Operating Procedures, or ako tinatawag kong Standard Obligation Procedure, kasi parang obligadong magbigay ng SOP sa mga politiko, which is sa politiko lang talaga napupunta yung mga SOP na yan, is actually 10% lang noon, at ngayon ay 40% na daw. No? Sino-sino yung mga politiko na yan? Magmula sa yung mga senador, sigurado yung mga malalaking projects ang pinupunti rin ng mga national projects, no? Mula sa mga assemblyman po noon, nung panahon ko assemblyman ang mga ngayon congressman na sila. Na aparte sa congressman ay or assemblyman ay pupunta din sa governor, mayor, at siguro sa mga mas mabababa pang mga posisyon, which is tingin ko barya-barya na lang doon. Nung panahon na yon, hindi ko lang po alam ngayon, no? Dahil lahat ngayon malalakas na at hindi ko akalain na sa ito, na sa araw na to ay aabot ng ganun na 40% ang SOP. Ayaw kong sabihin ng Standard Operating Procedures. Gusto ko ay ang tamang talagang salita dyan is Standard Obligation Procedure. Para sa akin, ironically, no? Dahil wala, parang obligado yung ang isang project na magbigay ng SOP Ganun po. Now, kung 40% ang SOP, siyempre, yung mga implementing agencies like yung DPWH, for example, kukuha pa yun ng mga around 10 to 15%. Sabihin na natin 10% na lang. Okay? 10% plus 15% pa siguro mga kikitain ng contractor, siyempre kailangan din naman yung kumita. So ang mangyayari sa kahuli-huli yan, ang matitira na lang na pera dyan sa global cost ng allotment ng isang project na yan, sa 100% ay 35% na lang ang matitira. Paano mo yung pagagawa kung yan ay na-program as a whole, like 1 million, like for example, as 100%, na-program yan ng paano mo yung gagawin? Saan mo kukunin yung perang ipanggagawa mo ayon sa specification ng isang project na hindi siya magiging substandard? Paano mo yung magagawa? Kahit sinong contractor hindi niya magagawa yun. Kaya ang tendency, anong nangyayari? Huwag na natin pag-usabi ng ghost project, which is nag-exist daw naman yun, no? Ang tendency, yung mga semi-ghost project na nasingil nang hindi tapos. Yan. Tapos yung mga substandard, like yung class A supposed to be magiging sana man lang class B, but nagiging nagiging direktura class D or E. Yun na katulad ng nakita ni Presidente kamakailan lang sa Bulacan na halos pinupulbos na yung konkreto. At malala na po yun. At sa totoo lang, delikado po yun. Kasi kapag bumigay yung sana kung ang nagiging
effect nun ay gradual sa mga taong bayan. Kung mayroon pong mga at stake na mga lugar dyan na posibleng kapag bumigay yung mga structures na yan ay posibleng magka-create ng disaster or kamatayan ng mga taong bayan. Kaya malaki pong problema yung ganong klaseng ano. Aside from that, yun daw hindi naman daw, dahil noon pa yan 40 years ago, meron ding mga politiko na meron silang tinatawag sa amin bulos, no? Bulos yung may mga kontraktor silang tao na sila ang nangangasiwa sa pangongontrata, samantalang sila naman ang maghahanap ng contract sa government. Noon po, hindi ko alam kung bakit, no? Nagsasubmit kami ng listings sa national office. Kamulat-ulat mo kapag lumabas na yung budget sa DBM, kamulat-ulat mo, mayroong mga contractors na may dala-dala na kaagad ng mga listings ng mga subjects, in particular sa Pampanga, halimbawa, kung nasaan kami. Dala-dala na nila yun. Akin ito, akin ito, akin ito, akin ito. Sasabihin ng isa. Ito may recommendation ako kay Mayor, may recommendation ako kay Governor, ganito. Minsan isang project, 5 ang recommendation. My goodness. Kaya hindi ako magtataka kung bakit ganyan ang sitwasyon ngayon. Okay, mga kababayan ko, ako muna po ay magpapaalam sa inyo pansamantala at panayam ko sa inyo yung aking first-hand experience tungkol dyan sa nangyayari sa isang ahensya ng gobyerno natin sa Pilipinas at kung ano yung tungkol dyan sa corruption at kung ano yung sanhi ng corruption na bakit nagkakaganon. At sa part 2 po ay tutunghayan po natin yung possible solutions base sa aking experience. Suggestion lang naman po yung sa akin na kung sakasakali ay pwedeng magamit ng isa sa mga tumatayong leader sa ating bansa, si Presidente, o kung kahit paano mai-share ko sa inyo. At tatanungin ko kayo po ba, ano ang inyong mai-share o maisasuggest sa gobyerno kung paano natin malabanan ang corruption? Ang mga flood control projects po ay very complicated po talaga yan. No? Both sa part ng implementing agencies like sa DPWH at sa gumagawa sa contractor, no? At kahit doon sa mga nakakaisip magbantay dyan. Kaya madali po talagang manakawan ng ng pondo ang flood control projects po na yan. Kaya tayo po ay magbantay ng maigi. Kumuha po tayo ng mga tao mas nakakaintindi sa mga bagay-bagay na ganyan. Halimbawa yung mga engineers natin like yung mga civil engineers natin, kahit mga estudyante lang sila at magbantay diyan, no? Makilahok at masug po natin ang corruption. Muli po akong nagpapaalam sa inyo, mga kababayan ko, at kung nagustuhan niyo po itong vlog ko na to, please comment, like, share, and subscribe. At magkikita po tayo muli sa part 2 ko, which is yung solusyon na pwede nating gamitin para sa problema na to. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat at magandang buhay.